Rukshen, kumapit ka. Lakasan mo pa. Puwersahan mo ng gusto. Sige pa. Kaya mo yan. Malapit na. Sige pa. Diinan mo. Puwersa. Kuya. Ate, hindi pa siya nanganak. Wala pa. Igtingan mo. Diinan mo nga. Sige pa. Shen Xingxing, huling araw na ngayon. Kung hindi mo pa matatapos, matatagalan ng shooting. Maghanda ka sa multa. Nakanak na. Nagsilang na. Congratulations, Rukshen. Baby girl po ito. Mabuti ang babae. Kami ni Junshan. Lagi naming pangarap ang babae. Sa wakas, natupad din ang hiling namin. Rukshen, manghihina ang katawan pagkapanganak. Hahanda muna kami ng pagkain pampalakas. Salamat sa hirap. Alainan. Sige kayo. Rukshen, Junshan. Shen Junshan, hindi ba't bida ko to sa script? Namatay ba ako sa puyat at nabuhay sa sariling katha? Tanggapin ko na lang, ang pamilya Shen ang pinakamayaman. Sa Yunsaw. Ang ganda ng bahay. Sino? Sino ang nagsalita? Baka, siya ang nagsasalita. Wow, ito na ang nanay ko. Diyos ko, ang ganda ni nanay. Mas maganda pa sa iniisip. Character niya. Anak ko, ang ganda at cute mo rin. Ang lambing ni nanay. Ang bango-bango niya. Gusto na agad kita nanay. Pero, sa script ko mamamatay ka bukas. Pagkatapos kong ipanganak. Mamamatay ako bukas. Mahal. Maligayang pagbati, Chairman. Ligtas si Mrs. at ang anak na babae. Mabuti, naghirap ka na. O nga pala. Mahal. Sa ating anak na babae, bigyan natin ng pangalan. Naisip ko na noon pa. Tawagin nating Bituin. Bituin. Shen Bituin. Sa hinaharap, ang anak nating babae, magiging tulad ng bituin sa langit. Makinang at kahanga-hanga. Tama. Mahal. Ipagkatiwala mo si Bituin sa akin para mahawakan ko. Dahan-dahan lang. Halika. Wow, ito ang bida na si Shen Junshan. Ang gwapo ng tatay ko. Ang tatay ko ay isang hari ng pakikidigma na iginagalang. 16 na anyos pa lang ay nakikidigma na. Dahil sa mga tagumpay sa digmaan, pinagkatiwalaan ng hari. Kahit hindi na siya opisyal ngayon, ang titulong guardian ng bansa, iginagalang pa rin siya ng lahat. Ngayon sa Yunsaw, nagnegosyo ng mga alahas, mayaman at mapagbigay. Tumutulong sa mga mamamayan. Naku, sayang lang, 1 buwan na lang siya mabubuhay. Ano? 1 buwan na lang ako mabubuhay. Ate. Naghirap ka na, ate. Yun Ruyan ba ito? Ito ang aking pamangking babae. Ang kayat-kayat. Huwag papayagan ang masamang babaeng ito. Nahawakan ako. Masamang babae. Lason ang nanay ko hanggang mamat. Nais pa akong hawakan. Nakakadiri. Ruyan. Sa kanilang itsura, waring hindi nila naririnig ang iniisip ni Xingxing. Baka ang nakakarinig lang ay ang mayakap sa kanya, na nakakarinig ng kanyang iniisip. Bagong panganak ang sanggol, baka hindi pa sanay. Kung wala kayong ibang gawain, pwedeng bumaba muna kayo. Tara na. Alice, lika na tayo. Mahal. Anong gagawin natin? Rob. Ang sinasabi ni Xingxing ay hindi naman lahat totoo. HMPH. Yunlan. Huwag mong akalaing dahil napangasawa mo si Shen Junshan, ay mayabang ka na. Pagkalipas ng 1 buwan, ako si Yun Ruyan, ang tatahakin ko ang mga buto ninyong mag-asawa, para umangat. Ate. Galing ito sa postpartum center, na masustansyang pagkain, kainin mo habang mainit. Mahal. Hawakan mo muna siya. Bakit iba na ang lasa mula kay mama?
Hindi pwedeng kainin ni Mama. May lason ang lugaw. Naku, Ruyan. Sabay tayong kumain. Hindi na po. Bakit hindi pa siya malason? Naiisip mo ba kung bakit? Matapos kong kinain ang may lasong lugaw. Hindi ako namatay. ayos lang si Mama. Ano? Kung hilig mong maglason, bakit hindi mo subukan ang lasa ng lason? Nilason mo ako, ikaw. Ang naglason sa akin. Yehe, nabuking na. Nalantad na ang masamang balak. Hindi na mamamatay si Mama. Matalino si na Mama at Papa. Paano mo nalaman? Mahal. Anong gagawin natin? Mahal. Si Xing Xing ang nagsabi, pero baka hindi totoo lahat. Pero, kailangang laging mag-ingat. Ganun pala. Ganun pala. Yun Ruyan. Pinsan kita. Pera lagay ko'y, tunay mong kapatid. Bakit mo ako ipapahamak? Bakit? Yun Lan. Mas bata ako sa'yo, mas maganda. Bakit mas maayos buhay mo? Hindi ko matanggap. Papatayin kita. Tumigil ka, Yun Ruyan. Babae kang ahas. Pinagkanulo mo si Yunlan. Ang tiwala niya sa'yo. Mahalaga ba ang tiwala? Sabi ng Panginoon, pag namatay siya, magugulo si Shen Junshan. Makakakuha tayo ng butas. Sa ganito lang, ako, makakaahon sa hirap. Kayo ay, parang langgam. Tatapakan ko. Panginoon? Sino yung Panginoon mo? Gusto mong malaman? Hindi ko sasabihin. Ahahaha. Yun Lan. Akala mo nakaligtas ka na, hindi pa tapos to. Kahit mamatay ako. Sa impyerno. Hihintayin ko kayong lahat. Siya ang Panginoon. Nasa likuran niya. Sa first month celebration ko, isusubo niya si Papa. Tatakbuhin ang hapon. At sisiraan siyang taksil sa bansa. Pag nagalit ang hari, papahirapan nila si Papa. Nang paunti-unti. Pati si Kuya. Sa hangganan, mabibiktima din. Pugutan ng ulo. Ling Chi. Pugot na ulo. Ako naman. Pag sinira ang bahay, ipinagbili sa mga tambay. Iniikot-ikot. Ibinenta sa bundok. Pinatay ng buhay. Sa huli, masakit ang kapalaran namin. Lahat. Mahal. May paraan ako. Salvahin ang lahat. Pero di pa ako marunong magsalita. Paano ko sasabihin? Maliligtas pa? Xing Xing, sabihin mo kay Papa. Sino ang lalaking yon? Pagod na ako. Mahina pala katawan kong ito. Mas mahina pa sa inakala. Sa isip lang, konting salita, pagod na ko. Di na kaya, hihimatayin na, matutulog na ako. Xing Xing, Asawa. Anong gagawin natin? kahit hindi natapos ni Xing Xing ang sinasabi, nabanggit na niya ang mahalagang impormasyon. Mahal, huwag kang mag-alala, ipapaimbestiga ko na ito. Tagapangulo, haring tagapagtanggol, kasama ang anak na babae niyang dumarating. Bilis, papasukin niyo si Kuya. Tingnan niyo ang pagkagulat ni Papa. Baka ito na ang haring tagapagtanggol Kin. Anong nangyari kay Xing Xing? Huwag kang umiyak, SSSHH. Nandito si Mama. Lao Shen. Lao Shen ha. Kuya Kim, Maligayang bati. Maligayang bati. Kuya Kim, maupo po kayo. Sige. Kuya Kim, hindi ba't nasa hangganan kayo? Bakit kayo naparito sa Yunsu? Kahapon lang, kakarating ko. Aray. Ang dalagang ito. Mama, ilayo mo ako. Bilisan mo, ayaw ko sa kanya. Hay, iyak ng iyak ang batang ito. Kanina lang umiiyak. Anak, mahina ang loob ng mga dalaga. Noong bata pa si Wanru, ganito rin siya. Hindi magtatagal. Ang mga ito, mapapasakin ang lahat. Nabalitaan kong si Lao Shen ay may bagong pang-anak na anak na babae. Sinama ko ang anak kong babae para batiin kayong lahat. Yes, ang daldal mo kaysa sa pagkanta. Si Yun Ruyan ang tiktik na, inilagay mo sa bahay namin.
Sa selebrasyon ng buwan ko, papatunayang may sala si Papa. Ikaw pala ang traidor. Papa, huwag kang maniwala sa kanya. Si Qin Kyong ay taksil na tao. Noong nakaraang digmaan, kakampi mo siya sa labanan. Nang bumaba ka sa pwesto, itinayo mo siyang haring tagapagtanggol. Abuso siya sa kapangyarihan, makasarili. Kaya ang mga kawal ay humiling sa hari na ikaw ang muling mamuno upang maging hari muli para manatili sa pwesto. Nagplano siya na patayin ka. Tita, kailan ang buwan ni Baby Sing Sing? Sabi ko na nga ba? Ay sinabi ko na kay Papa na sa ika-negatibo 8 ng susunod na buwan. Bakit mo pa ako nakakaasar? Makipagplastikan sa pamilyang lantaran mo na ang totoo. Hay, wag ka nga. O, lumabas na ang kanyang tunay na ugali. Si Qin Wanru na muling isinila galing sa 5 taon mula ngayon. Alam niya ang lahat tungkol sa pamilya nating Shen. Babaeng muling isinilang. Mama, wag mag-alala. Sabihin lang natin ang totoo. Nakaset na. Sa ika-8 ng susunod na buwan. Salamat sa iyo, Mama. Ang babae na ito ay may malaking ambisyon. Gamit ang kanyang kakayahang muling mabuhay. Alam niyang ang pamilya natin ay maghahari balang araw. Kaya niya inutusan si Qin Kyong na planuhin ang traidorya, ang malaking selebrasyon, ang perpektong pagkakataon para sa kanila. Aray, mukhang ang iyong anak na babae ay inaantok na rin. Kung ganun, mauna na kaming aalis. Sa ika-8 araw ng susunod na buwan, babalik kami. CJ, Tito Qin, samahan mo ang haring tagapagtanggol. Ang hina ng katawan kong ito, kaniiyay muntik na akong makatulog. Umalis na si Qin Kyong. Naaalala ko sa plot na inutusan ni Qin Kyong ang kanyang kerida. Bago lasunin si nanay, magbaon sa ilalim ng puno ng ebidensya laban kay tatay. Yang ebidensyang iyon, ang sisira sa pamilya Shen. Ebidensya. Kahit patay na si Yun Ruyan, nandito pa rin si Qin Kyong. Paano na to? Si Qin Kyong at si Qin Wan na may mahiwagang kapangyarihan, magkakaso sa selebrasyon ng buwan. Paano malalaman ni na Mama at Papa ang kanyang masamang plano? Qin Keong, pinagkakatiwalaan kita ng ilang taon. Ngayon ginaganti mo ako ng masama. Dahil sa ambisyon mo, wasak ang pamilya ko. Maligayang bati, tuloy po kayo. Maligayang pagdiriwang. Congratulations! Congrats sa inyong baby girl. Wow! Ito na ba ang isad Simon celebration ko? Totoo nga na pinakamayaman si tatay. Ang ganda at grand ng venue. Ramdam ko ang pagmamahal nila. Gusto ko too. Dumating na ang haring tagapagtanggol. Dumating na si Qin Kyong. Dumating na ang haring tagapagtanggol. Siya mismo ang haring tagapagtanggol. Nako, isang simpleng selebrasyon ng buwan lang ito. Nandito pa ang haring tagapagtanggol. Ang laki ng impluwensya ng mga Shen. Director Wu, ilang taon ka pa lang sa Cloud City, kaya hindi mo kilala si Chairman Shen at ang ugnayan nila ng hari. Sila ay magkapatid sa digmaan. Tama. Alam nyo ba, noong araw si Chairman Shen ang hamatak sa hari mula sa bangkay ng mga kaaway. Kaya sa totoo lang, si Chairman Shen ang nagligtas ng buhay niya. Hahahalaw Shen. Maligayang pagdiriwang. Pwey, plastic. Kuya Qin, maligayang pagdating. Halika rito. Sige. Hahaha. Mga panauhin, ngayon ay ang buwan ni Shen Sing Sing. Ako si Shen Zhongshan, at ang aking asawang si Yunlan ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Linya ni Papa ay tulad ng nasa script. Ganito rin ang takbo ng kwento. Kaya ngayon, gagalaw na si Qin Kyong. HMP, Shen Junshan. Ang handog kong ito ay hindi mo malilimutan. Lao Shen. May dala rin akong espesyal na regalo na ipapakilala ko sa pamilya Shen. Mga tauhan. Mahal na hari. Ano nang nangyayari? Bakit may militar dito? Ang laki ng preparasyon. Hintayin mong bumalik sa'yo. Kung incognito ang hari, di dapat mabuko ang pagkatao. Sino yung lalaking yon? Di ko kakilala. Ni hindi ko nakita dat. Bakit po kayo naparito sa Yonsu? Shen Junshan. May masayang pangyayari sa inyo. Di man lang ako sinabihan. Bakit di ako binigyan ng paabi? Kung di sinabi ng tagapagtanggol, di ko malalaman ang tungkol sa pagsilang ng anak nyo. HMM. Ako. Pwede bang makayakap? Sige, yakapin mo ako. Siyempre, dapat mong yakapin. Di pa ako nayakap. Ng tunay na pinuno, kukuha ako ng lakas mula sa'yo. Nako. Ang ganda ng anak nyo. Ha. Ha ha ha. Wow, iba talaga ang hari. Ang lakas ng dati. Haring, tungkol dito. Pagkatapos ng handaan,
paliwanag ko po ng harapan. Maupo po kayo rito. May natanggap na kayamanan. Gusto kong ibigay sa inyong bagong silang. Shin Kiyom. Nasaan ang regalo mo? Haha. Ginoong Long. Mga panauhi, ang regalo ko ay napaka-espesyal. Ito'y magbubunyag ng tunay na ugali ni Shen. Ginoong Long. Shen Junshan, bilang dating tagapagtanggol, wala ka nang malasakit, nakipagsabuhatan pa sa mga kaaway. Hindi naman, nagkanulo si Chairman Shen. Trader pala siya. Shin Kiyong, mga paratang na to, di dapat basta sinasabi. Anong ebidensya mo? Ebidensya? Mga tauhan. Ito, ang katunayan. Ito, si Shen Junshan, ebidensya ng pagtataksil sa bansa. Hindi naman siguro, si Chairman Shen ay hindi lang dati haring patnubay ng bansa, kundi mabuting tao rin ng Yunjo. Paano siya magtataksil? Bakit hindi? Di mo ba nakikita? Nandito na ang ebidensya. Sa tingin ko, si Chairman Shen, yung mapagkunwaring mabait. Peke lang pala. Nung sinabi mo yan, naalala ko, noong nakaraang taon, tumulong siya sa daan-daang negosyo. Naisip ko noon, bakit ang bait-bait niya? Yun pala, kampi pala siya, sa kalaban. Jilong, pakitingnan po ninyo. Shen Junshan. Ano paliwanag mo dito? Ano nang gagawin? Kim Kyong at si Kinwan, sa kapangyarihan niyang muling ipanganak, maghahasik ng gulo sa selebrasyon. Paano malalaman ni Mama at Papa ang balak niya? Tao. Inspeksyonin niyo agad. Tandaan, walang dapat makaligtaan. Opo. Astig si Papa. Kim Heo, sa lahat ng taon na pinagmalasakit kita, ngunit pinagtaksilan mo ang kabutihan ko. Dahil sa paghahangad ng kapangyarihan, sinira mo ang buhay ng pamilya ko. Mahal, ano na ang dapat nating gawin? Pupunta ba tayo kay kuya para magharap? Huwag na. Kung magbabalak siya, handa kaming sumabak sa laban. Ikaw ang unang nanakit. Huwag kang magtaka sa gaganti ko. Shen Junshan. Yunlan, kayong sikat na pamilya, ang pinakamayamang pamilya, magiging unang sa aking pag-angat sa tuktok. Ji Chin Kiyom. Ito ba ang sinasabi mong ebidensya? Paano ito nangyari? Dapat ay isang liham ng pakikipagsabuhatan sa kaaway. Bakit nagbago ito? Naway yumabong ang Dragon Nation, manatiling matatag sa silangan, sa ganang ani at maunlad na panahon, kapayapaan sa buong mundo. Hoy hoy hoy, Ginoong Long, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi ganito ang pagkakasulat sa aklat, si Shen Junshan na ito. Kim Keong, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Ginoong Long, 2 linggo ang nakalipas. Pinagawa ni Kim Keong ang kanyang kerida. Yung Ruyan, sa ilalim ng malaking punong ito, maghanap ng pakikipagsabuatan ko. Sa kaaway sa mga sulat, ang layunin niya ay lubusang lipulit ang aming angkan Shen. Paano niya nalaman yun? Ganun pala ang nangyari, hindi ko inakala na si Chairman Shen pala ay pinagtaksilan ng general. Napakasama talaga ni Kim Kyong. Huwag na nating pag-usapan ang relasyon nila ni Chairman Shen. Kahit na noon pa iniligtas siya ni Chairman Shen mula sa bangkay. Hindi dapat siya gumanti ng masama sa nagligtas. Talagang hindi mo mababasa ang puso ng tao. Ang laki ng pinagdaanan ni Chairman Shen na ipagkanulo pa ng matalik na kaibigan. Tama, bakit ganito ang nangyari? Kuya Kim, sa mahabang panahon, wala akong ginawang kasalanan. Sa'yo Shen Junshan man. Bakit mo pinipilit ang angkan namin sa ganitong kalagayan? Nahayag na ang masama. Mahal na hari, hindi niyo pa alam kung gaano kasama si Kim Kyong. Marami na siyang kasalanan. Mula naging general siya, abuso sa kapangyarihan. Pinahirapan ang mga sundalo sa maraming labanan, nakipagsabuatan sa lalo na noong 5 taon ang nakalilipas. Ang labanan sa Lu River, nasa kuko na natin ang mga kaaway at tiyak na tayo ang mananalo. Ngunit si Kim Kyong ay nagnakaw ng pondo ng militar at sinadyang pahabain ang labanan. Kaya naman, malaki ang nasawi sa ating hukbo. Walang katotohanan ito. Ginoong Long, pakinggan ninyo ako, hindi siya ang may sala. Tumigil ka.
bilang tagapagtanggol ng bansa. Sa loob ng bansa, itinuro mo ang ating pinuno. At pinalaganap ang kawalang ingat. Hinayaan mong ang kaaway, guluhin ang ating hangganan. Dahil dito, libu-libong sundalo ang nasawi. Wala akong, hindi ko ginawa. Ang labanan sa Low River, paano mo nasabi na hindi sinasadya? Paano mo masasabi na wala kang lihim? Pakikipagsabuatan sa kaaway, paano mo may kakaila na ang malaking pondo ang dahilan ng pagpapatagal? Ang labanan sa Low River. Tama ang kanyang sinabi. Noong 5 taon, ang tatay ko talaga nagnakaw ng pondo ng militar. Kaya nangyari, libu-libong nasawi sa digmaan. Ngunit ang sikretong ito, paano niya nalaman? Baka dahil sa mga tiktik ni Shen Zhongshan sa hangganan, impormasyong galing kay Shen Xingwu. Hindi tama. Noong panahong iyon, hindi pa pumupunta si Shen. Paano nga ba niya nalaman? Dahil sa iyong kasakiman, libu-libong buhay ang nasayang, na iyong pinabayaan, ipinahiya mo ang aming bansa. At ikinagalit ng mga mamamayan. Mga gwardya, sandali, huwag po kayong. Ginoong Long, huwag. Pakiusap, huwag. Sandali. Ha! Gagawa talaga ng gulo ang reborn na babae. Buti na lang sina nanay at tatay ay may paghahanda. Kahit pinalitan ang ebidensya, dapat kay nanay at tatay ay hindi maging kampante. Yamang sina Qin Kyong at Qin Wan ay gustong lipulin ang pamilya Shen. Siguradong gagawin nila ang lahat ng paghahanda, lalo na yung reborn na babae na si Qin Wanru, dahil alam ni Qin Wanru ang mangyayari sa hinaharap para sigurado may backup plan siya sa lahat. Backup plan. Sa selebrasyon ng buwan, layunin nila na patunayan ang pagtataksil ni tatay. Ano man ang mangyari, hindi hihinto si Qin Wan sa pagkakataong ito. Ginoong Long, kayo ay makapangyarihan pero kailangan ng ebidensya. Sinasabi ninyong sa labanan sa Lush, sanhi ng kasakiman ng tatay ko ang malubhang pagkakamali. Sino ang nakakita nito? Alam ng lahat. Ang pangalawang anak ni Shen Zhongshan, Shen Xingwu ay nasa hangganan. Baka, naiinggit si Shen Xingwu sa nakuha ng tatay ko na titulo ng pambansang general. Kaya, nagtutulungan ang mag-ama para siraan ang tatay ko. Yuhu, walang hiya ang babaeng ito. Ang tatay ko at kuya ko ay hindi tulad ninyong masasama. Gusto pang isangkot ang kuya. Panaginip lang yan. Qin Wanru, ang sasabihin mo, kailangan may ebidensya. Merong ebidensya. Hindi lang ebidensya. Meron din akong saksi. Sagutin mo ang tawag. Sagutin mo na yan. Nasaan ang saksi mo? Ako. Hindi ka natututo. Ano pang hinihintay? Gapyosin nyo si Qin Kyong. Talagang atalin nyo. Dalhin sa Kyoto. Kyoto. Hindi. Ginoong Long. Ayoko pumunta Kyoto. Ginoong Long. Mahabag kayo. Qin Kyong. Dalawang malaking kasalanan sa Longbo. Paggawa ng peking ebidensya. Pagbabanta sa dating opisyal. Unang kasalanan. Para sa pansariling kapakanan, pinabayaan ang buhay ng mga kawal, walang pakundangan, dalawang kasalanan. Kahit isa sa mga kasalanang ito, sapat para patayin kang dahan-dahan. Nagtatanod pa ng awa dito? Anong nangyayari? Bakit takot na takot si Qin Kyong sa Kyoto? Narinig mo na ba ang 10 parusa? Nay, alam ko na. Ang parusang ito'y ipinagbabawal. Kahit hari hindi mabubuhay. Pag ito'y ginamit, si Qin Kyong sa malaking kasalanan, 10 malulupit na parusa ay muling gagamitin. Ano pang hinihintay? Dalhin na siya. Huwag po, Ginoong Long. Mabuhay ang hari ng walang hanggan. Bitawan ninyo ako. Shen Zhongshan, huwag mong isiping panalo ka na. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawari. Bitawan ninyo ako. Ayaw kong pumunta sa Kyoto. Masamang tao. Nagtanim ng ebidensya sa magulang ko. Sarili mong kasalanan ito. Qin Wanru. Tumulong ka sa kasamaan. Nararapat lamang. Teka. Bawen, bakit ngayon pa siya bumalik? Hala, hindi ba't ito ang panganay ng Shen na si Shen Bowen? Siya nga. Nabalitaan ko, magaling daw siya sa abroad, at matagumpay. Higit pa rito, siya'y itinalaga bilang tagapagmana. Wanru. Tama, ngunit may narinig ako. Si Qin Wanru daw ay may kasunduan kay Shen Bawen. Mahal. Ito. Jilong. Ako si Shen Zhongshan ang aking ama, Shen Bawen.
Hindi ba't ito ang akin? Kuyang nasa ibang bansa, sa original na script pagkatapos mahuli ni Papa. Saka umuwi si kuya dahil hindi niya nakita ang totoo. Kaya siya nagamit ni Qin Wanru. Ngayon naman, Jilong. Ang nangyari ngayon, gawa lamang ni Chin Kiyom. Si Wanru ay mabait, hindi dapat mapahamak. Pakiusap Jilong. Patawarin si Wanru. Shen Junshan. Yunlan, hindi nyo inakala. Ang ulirang anak ni kinontrol ko na. Diyos ko, sinadya pa niyang umuwi para ipagtanggol ang masamang babae. Galit na galit ako. Ang masamang babaeng tulad niya, dapat talagang kidlatin. Ano to? Bigla na lang kulong. Maaaring uulan. Tutu. Kumikidlat. CJ. Kidlatin mo siya. Patayin ang masamang iyon. Wanru. Wanru. Ayos ka lang ba? Okay ka lang, Bowie? Talagang tinamaan ka ng kidlat. Alam niyang kontrabida ang mga plano. Ngunit tauhan lang siya sa palabas. Paano niya malalaman ang mga Easter egg na susunod? Akala ko simpleng pagsulat lang. Pero ang Easter egg na istorya ay nagkatotoo rin. Ang saya-saya naman. Ginoong Long. Naparusahan na si Wanru. Shen Bawen, tumigil ka. Ginoong Long, kulang ang aking pagdidisiplina. Patawarin niyo po ako. Bawen, magpakumbaba ka kay Ginoong Long. Shen Junshan, alam kong matagal nang, si Qin Wanru, ang nakatakdang mapangasawa ng panganay mo dahil may ganitong relasyon kayo at sa inyong matapat na serbisyo sa Longguo. Kayo na ang bahala sa pagpapasya. Salamat po, Ginoong Long. Opo. Wanru. Mga bisita, ang pagdiriwang ng unang buwan ng anak ko ay tapos na. Ano ba nangyayari? Di ba kakasimula pa lang? Pasensya sa pagsalubong namin. Isang magandang selebrasyon, nasira dahil kay Chin Kiyong, wala nang gana ituloy. Nga, umalis na tayo. Tio Qin, Narito po. samahan niyo mga bisita palabas. Opo. Tuloy po kayo. Bawen, napilitan lang ako. Hindi ko balak sirain ang kansye. Maniwala ka sa akin. Nagkukunwari na naman to. Si kuya lang ang walang alam, buong pangyayari. Kaya siya naluloko. Alam ko. Huwag kang kabahan, Wanru. Sisiguraduhin kong hindi ito lalampasan ng tatay. Tatay. Nanay. Paumanhin po. Bowen, tumayo ka na. Anong ginagawa mo? Nabalitaan ko na ang nangyari ngayon. Kuya, yung narinig mo, salaysay lang ng masamang babae yan. May pagkakamali si Tiyong Chin. Pero inosente si Wanru. Sana pansinin ni Mama at Papa na siya'y aking babaeng pakakasalan. Palayain na si Wanru Tumayo ka muna saka tayo mag-usap. kapag hindi pumayag ang magulang. Hindi ako tatayo. HMP. Mahal. Si Kim Kyong ay hindi rin mabuti, kung hindi dahil sa narinig kong saloobin ni Xing Xing. Hindi namin malalaman ang kanyang masamang balak. At saka, si Bawen naman ay walang kaalam-alam sa lahat. Tumayo ka na. Umalis ka na. Ako, Wanru. Umuwi ka muna. kahit ngayon, di ko napabagsak ang angkansye. Basta nandyan si Shen Bawen, yang maagang Shen Junshan. Gagamitin kita bilang tungtungan. Marami pang panahon. Nay, Tay. Di ko inakalang ganito kakyut ng kapatid. Maaari ko ba siyang yakapin? Wow, akala ko napakagwapo na ni Papa. Nung inapakan ko ang mukha, mas gwapo pala si Kuya. Yakap. Yakap. Kuya, mas gwapo ka kapag nakangiti. Gusto kong magyakapan. Huwag. Kuya, huwag mo akong iwan. Ang katawan ko ngayon ay mahina pa talaga. Nanay, tatay. Itong si ate. Hala, sayang lang. Pinakagwapong lalaki. Pinakamasakit ang naging wakas. Kuya, alam mo ba ang mangyayari? Kung paano ka mamamatay? Yung babae, pinagtatanggol mo ang papatay sa'yo. Si Qin Wanru man ay nobya. Totoong siya'y kasabwat ng mga kaap. Nakalaban natin. Malilibog ang bisyo. May sakit pa siya. Imposible. Wala namang ebidensya. Hindi rin paniniwalaan ni Kuya. Hay, paano siya mapapaniwala? Aha, tumakas si Qin Wanru sa border. Ilang taon nang hindi umuwi. Ebidensya na iyon. Kuya, imbestigahan mo siya. Sige, imbestigahan mo. Imbestigahan. Si Qin Wanru na isinilang muli. Alam na alam niya ang magiging wakas ng pamilya. Kaya tumatakas sa border. Ang babaeng ito, hindi lang taksil. Kapag ikinasal ka na sa iba, itatali ka niya. At panonoorin mo ang asawa mong saksak ng saksak.
bago ka rin patayin. Imposible. Paano nangyari ito? Ganito ba talaga? Bowen, Nay. Pagod na ako. Uuwi muna ako. mahal. Si Bowen at Shinwanru, magkasama mula pagkabata. Anong gagawin natin? Ngayong alam na niya, ang kinabukasan niya. Naniniwala ako, may intindihan niya. Halika, yakapin mo si Papa. Hi. Mahal. Napansin mo ba, tumaba si Xingsing? Oo nga. Dumami timbang niya ng 2 kilo. Ang lakas kumain, magiging chubby baby na to. Ayoko maging mataba. Pangit ang mataba. Sige na, hindi ka naman mataba. Ang cute niya ng chubby eh. Bowen, Nanay. Paumanhin. Hindi ko na uulitin ito. Huwag kayong mag-alala. Ayos na po ako ngayon. Hi. Ganito dapat ang anak ni Shen Zhongshan. Bumaba na ba si kuya? Yehey, makikita ko na naman si kuya. Oo, chubby. Nitong mga nakaraang araw, nabahala ang mga magulang ko. Buti na lang nandyan ka. Para tulungan akong ma-realize ang sarili ko. Hindi ako chubby. Payat ako. Payat. Ha ha ha. Naaalala ko, pagkatapos ng buwan ng pagdiriwa, tatawagan ka ni Kinwa. Magsisimula na siyang magplano ng bago. 7 araw. Ngayon na yun, di ba? Ano gagawin natin? Kahit na sila mama at papa, ay safe na ngayon, si kuya pa rin ang target ni Kinwanru. Babagsak siya sa bitag nito. Ha? Okay lang yan. Hindi lang siya ang muling isinilang. Ako rin. Alam ko lahat ng alam niya. Sagutin mo na. Tingnan natin ang plano niya. Hoy, Bowen. Nasaan ka na? Ilang araw na kitang hindi mahanap. May problema ba? Simula nang mamatay ang tatay ko, nananaginip ako araw-araw. Natatakot ako. Bowen, bukas. Pwede mo ba akong samahan? Sa Yunlei Temple. Haha. Yun pala ang eksena sa Yunlei. Marunong ako dito. Kuya, umayag ka na. Payagan mo siya. Kahit sisimulan kanyang saktan. Pero may makukuha ka ring hindi inaasahang biyaya. Sige. Eddie, magkita na lang tayo sa templo. Shen Bowen, kahit iwasan mo ako, pagdating sa templo, malalaman mo, huli na ang lahat. mahal. Maghanda na rin tayo. Para bukas sa Yunlei Temple. Pagpapasalamat. Tama nga, 2 anak na lalaki na sila. Gusto talaga ng babae. Ngayon nagkatotoo na. Dapat na talagang magpasalamat. Halika. Binibini. Hintayin mo ako rito. Tara na. Bowen ha. Una kaming mag-asawa sa pagtupad sa panata. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo. Huwag kayong mag-alala, nanay at tatay. Aalagaan ko ng mabuti ang bunso. CJ. Tara na. Hoy Bowen. Nasaan ka? Nasa meditation room sa likod. Hintayin mo ako dyan. Pupunta na ako agad. Kakaalis lang ni nanay at tatay. Dumating na naman ang babaeng iyon. Kitang-kita ko, sinadyang pumunta nang wala sila. Ubuhan si kuya, at linlangin siyang, Bowen. Pwe, walang hiya ka talaga, wala pang sinabi kuya, bigla na lang siyang pumasok.
Anong ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Hindi mo sinasagot mga mensahe. Miss na miss kita. Patay gutom. Kung hindi lang kita kailangan, akala mo gusto kong lumapit sa'yo. Bowen, ikaw lang ang nag-aalaga kay bunso nating siksing-sik. Lalaki ka naman, paano ka makakapag-alaga ng bata? Tutulungan na kita, masamang babae, huwag mo akong hawakan. Hoy! Huwag na. Kailangan palitan ng diaper si Xingxing. 1. Ikaw, pwedeng umalis muna kayo sandali? Bakit kaya nitong mga araw na ito? Ayaw na ako ni Bowen. Baka may sinabi ang mag-asawang Shen sa kanya. Pero hindi naman. Ayon sa ulat ng tauhan, nitong mga nakaraang araw, ang pamilya nila ay hindi naman napag-usapan ang nangyari sa moon party. Baka hindi niya alam. Di sasang-ayon kung alam niya. Nasamahan ako sa Yunlai Temple. Tulungan kita. Shen Xingxing, ikaw. Isang buwan pa lang si Xingxing. Bakit mo pinapansin? Bowen, Tsaka hindi naman sinasadya ni Xingxing yan, di ba? sabi ko na, huwag mo akong hawakan. Ayaw makinig. Ano ngayon? Masarap ba ang ihi ng bata? Ano nangyari? Bakit parang may nakikita ako? Hindi karapat-dapat. Sa edad niyang to. Na-reincarnate din kaya siya? Wala yata yun. HMM. Banal na templo ito. Magpalit ka muna. Shen Xingxing, ikaw ang may kasalanan. Shen Bowen. Pagkatapos kong makamit ang layunin ko, ikaw ang luluhod at magmamakaawa sa akin. Alis na tayo. Tara na, nakaalis na ang masamang babae. Nanay, tatay. Nauwi na si nanay. Yakap ni nanay. Halika. Nay, anong nangyari sa'yo? Bakit ang saya-saya mo ngayon? Masaya ang nanay mo para kay Xingwu. Pangalawang kapatid. HMM. Tumawag kanina si Xingwu. Simula nang umalis si Qin Kyong sa hangganan, siya ang hinirang na mamuno, at pinamunuan ang mga general sa matagumpay na labanan. Nang mabatid ito ng labis siyang nagala, maghahanda ng selebrasyon sa Yunzhou City sa susunod na buwan. Talaga. Nanalo talaga ang kapatid ko. Pagdiririwang pa ang hari para sa kanya. Malaking pangyayari ito, ang kapatid mo. Hindi naman magsisinungaling. Uwi na si kuya. Wow, ang galing naman niya. Hanga na hanga ako sa mga sundalo. Sabik na ako. Ginang Ye. Ang kalusugan ni Ginoong Ye ay lalong lumalala. Mukhang hindi na makakaligtas sa tauhang ito. Ama Abad. Wala na bang ibang paraan? Nakikiusap ako sa iyo. Iligtas ninyo ang lolo ko sa anumang paraan. Binibining Ye. Templo ng Yunlei. Ay, naalala ko na. Nanay, tatay. Ang nasa loob ay si ate. Aking tunay na manugang. Ako. 5 taon na ang nakalipas. Si Ekingyang na manggagamot sa palasyo ay nalaso ng kakaibang laso. Ngunit ang manggagamot ay hindi makagamot sa at nanatiling walang malay dahil walang may alam ng lunas. Ang apo niyang si Yeling Shua ay gumamit ng pambihirang pamamaraan upang dalhin siya rito sa templo. Qin Yang. Esan, baka alam na rin ni Itay kung sino ang nasa loob. Magkaugnay talaga ang mag-ama. Pero, Naku po, anong nangyari sa iyo, Xingxing? Saan ka masakit? hindi ako masakit. Tay, nay, sagipin ninyo si Ekingyang. Dal, iligtas siya. Kung hindi, mabibiktima na siya ng babaeng si Qinwan. Mamamatay siya. Qin Wanru. Kung siya ang may pakana, bakit ako pinatawag dito? Para isisi sa iyo ang lahat. At salakayin ang aming angkan. Hindi mahalaga ang mga yan. Ang mahalaga ay, kailangan natin ngayon, bilisan natin iligtas si Mang Ye. Kung hindi, magkakaproblema si Kuya. Pero paano natin ililigtas? Si Mang Ye, ang lason niya, kahit ang number 1 na doktor sa mundo ay walang magawa. Ang iba'y di makapagliligtas. Si Kuya ang makakapagligtas. Ako, Binibining Ye. Bilang monghe, dapat may malasakit ako. Hindi ibig sabihin na ayaw kong iligtas. Talagang wala akong magagawa. Abad. Subukan mo pa ulit. Nakikiusap ako. Tumayo ka. Gagawin ko ang makakaya ko. Binibining Ye, huwag mong inumin to. Bakit? Kung iinumin ni Mang Ye, mamamatay siya. Senyor, ano ang ibig mong sabihin? Parang ako pa ang naglagay ng lason kay Lolo Ye. Hindi po, pari. Ang gamot ninyo ay laging maayos naman. Ang problema ay, Ano ba talaga?
Bago pa may hatid ang gamot na ito, may nagbeileng ng lason. Hinaluan nila ng arsenico. Kapag nainom ito ni Loloy wala nang lunas. Tama pala, ang sinabi niya. Anong magagawa ko? Sina Kinwanru ay nakaplano ng ruta namin. Alam niyang dadaan kami sa silid pagninilay na ito. Kung si Ikinyang ay uminom ng lason dito, kami ang unang mapagbibintangan. At si Yeling Shua na saksi, magigipit ang pamilya namin. Kaya kailangang puntahan agad ni Kuya si Ikinyang. Naku, ba't ang tagal ni Kuya? Bilisan mo na. Mamamatay na ang lolo ng asawa mo. Kung hindi mo siya ililigtas, paano kayo ikakasal? Saan mapupunta ang kasal? Sige na. Sige. Pero tatay, hindi ko alam anong lason. Arsenico. Nagsimula na ang swerte sa pag-ibig ni Kuya. Kuya, tingnan mo. Tama ang nakinig ka sa akin, di ba? Sabi ko na sa'yo, pagdating mo sa Yunlite, may magandang sorpresa kang makukuha. Nakakita ako ng pagmumukhang pula ni Kuya. Ikaw ba si Doktor? Hindi. Pero alam kong. Kapag nagpahinga pa lolo mo rito, gagaling siya ng mabilis. Salamat. Kahit hindi ko sigurado kung talagang gagaling si Lolo ngayon. Pero ngayong araw na ito, nailigtas mo talaga siya. Pasasalamatan kita. Eddie, magpakasal na lang kayo. Kung hindi ka magpapakasal, paano ka magiging ate ko? MS, narinig mo ba? Ang sinasabi namin. Walang hiya. Ginang, Ginang, Hoy. Ngayon, si Ginang, Parang naririnig na rin, mga saloobin ng mga bituin. Si Xingxing natin, may kakayahang supernatural. Marami na ang nakakaalam. Natatakot ako, baka may masamang mangyari sa kanya. Nakakalito. Si nanay, tatay at kuya, bakit niyo po ako tinitingnan ng ganito? Hindi na ba ako cute? Cute na cute. Ang bituin ko, pinakamaganda. Si nanay pa rin ang tunay na nagmamahal. Ang lambot at ang bango ni nanay, gustong gusto ko. Wala naman akong amoy. Hoy, hinay-hinay sa paghabol. Ha? Kung hindi ka magpapakasal sa akin, paano ka magiging manugang namin? Bakit ko naririnig ang tinig ng batang iyon? Hindi naman siya nagsalita. Ngunit malinaw kong narinig. Binibini. Imbestigahan mo agad ang mga bisita sa Yunlei Temple ngayon. Sino-sino ang mga ito? Opo. Ang mga pumunta sa Templo Yunlei ngayon, anong uri ng mga tao ito? Naaalala ko sa nakaraang buhay. Nasa templo yun layak. Pagkatapos lasunin si Iking niya, saka nagkatagpo sina Yeling Shuang at Shen Bawe. Nagkakilala sila. Tungkol naman sa huli, yung maikli buhay na si Shen Bawe, hindi ko alam paano bigla. Nagpalit ng pagmamahal. Sa huli ikinasal pa sila. MS, MS, sandali lang. MS, Shen Bawen. Sa itsura nila, baka hindi na lason. Si Iking niya, Boan, nasaan si MS? Umalis na siya. nakalusot ka pala. Shen Johnson. Huwag ka magpaloko. Magkikita pa tayo. Umalis na ba ang hipag ko? Bakit hindi ko siya nakita? Okay lang. Mahal. Nababahala pa rin ako. Si Yeling Shuang, hindi pa malinaw kung kaibigan o kaaway. Pero narinig na niya, ang nasa isip ni Xingxing. Sa tingin mo, gagawin niya ba? Mahal. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Hindi ba sinabi na ng anak natin, si Yeling Shuang, ay magiging manugang natin. Kaya, hindi niya siguro ito ibubunyat. Pero iyon ang nakasaad sa orihinal na script. Mula nang isilang si Xingxing. Maraming mga orihinal na pangyayari ang nabago na. At ang pinuno ng bansa
Noong araw na iyon, ang handog sa kanyang unang buwan, narinig din ng pinuno ng bansa ang damdamin niya. Ang dahilan kung bakit hindi pa inuusig, ay malamang dahil sa usapin ni Chin Kiyong, na antala. Mahal. Tingnan mo ang anak natin. Ang bibig nitong. Ang laki pala. Ano? Malaki bibig ko, maliit at maganda tong labi ko. Tignan mo ang itsura niya. Parang ayaw niyang sinasabi mo yan. Lanan. Siyempre, ayaw ko. Babae naman ako. Dapat purihin niyo kung maganda. Naiintindihan mo ba? CJ. Ang anak natin, matalino at maganda. Okay na ba yan? Tagapangasiwa, may mahalagang bisita. Mahalagang bisita. Sino? Sino iyon? Sino ba tong importante? Kahit si nanay at tatay abala, di na ako pinuri. Tagapangasiwa Shen, Ling Shuang po ang nakikiusap. Ate pala ito. Huwag niyong husgahan si ate. Mukha siyang masungit, pero sa totoo, mabait at mapagmahal siya. Parang tulad ng maliit na sa ilalim ng iceberg. Malalaman din ni kuya. Sa paglipas ng panahon, Ye. Maupo po kayo. Bakit po ako tititigan ng ganito ni Ginoong Shen? May nakapapaso po ba sa mukha ko? Wala po. HMM. Kukuha po ako ng tubig para kay Binibini Ay. Ayos lang po. Ye. Bakit po kayo dumalaw? May importante po ba? Narito ako ngayon para kay Ginoong Shen. Para sa inyo po. Salamat po. Mula nung huli tayong magkita sa Yunlei Temple, lolo ko po ay nagpakita na ng senyales ng paggising. Napakaganda naman yan. May awa ang langit sa mabubuting tao. Kaya nga po ako pumunta rito, ay para taos-pusong magpasalamat kay Ginoong Shen. Sa totoo lang, mula pagkabata, ako at ang lolo ko ay palaging magkasama. Kung hindi noon, nagpaalala si Sino Master Shen. Baka pinatay na sana ang lolo ko. Sino Master Shen, tagapagligtas mo ako. Huwag kang magpakaseryoso, Ate Ye. Ako si Ling Shuang ay nanunumpa. Sa hinaharap, kahit kailangan ng Shen ng tulong ko. Hinding-hindi ako tatanggi. tingnan nyo, isang babae lang nagsalita, ng ganito kaklaro. Kuya, eto na ang tadhana. Dumating na nga. Ito ba ang third miss? Ate Ye, huwag kang mahiya. Tawagin mo na lang siyang Xing. Mrs. Shen, huwag rin kayong mahiya. Kung pwede lang, tawagin niyo na lang akong Ling Shuang. Sige Ling Shuang. Ling Shuang. Mukhang mahilig ka rin sa bata. Gusto mo bang hayaan kitang yayakapin siya? Pwede ba ako? Siyempre pwede. Halika. Diyos ko naman, anong klaseng kagandahan to? Bakit lahat ng tao sa palabas mas magaganda pa kesa sa inaasahan ko? Sa teleserye. Ang ganda-ganda, ang ganda ng hipag ko, at ang pugi ng kuya ko. Talagang, tunay na magkatulad. Ayoko na, nahihilo na ako. MIE. Ang bagay na ito, pag may sapat na oras, sasabihin ko ng detalyado. Tagapangulo, Madam, hindi ko alam kung bakit naririnig ko ang iniisip ni Xing. Noong una ay talagang nagulat ako. Pero nang pag-isipan ko, marami namang kakaibang pangyayari. Ang kalagayan ni Xing, kahit nabihira, ay hindi na nakakagulat. Huwag kayong mag-alala, ang nangyari ngayon, para sa akin ay parang wala lang. At hindi ko sasabihin sa ibang tao, kahit kailan. Lanan. Bukod pa riyan si Kuya Shen. Pwede ba kitang tawagin ganun? Siyempre pwede. At saka, si Kuya Shen ang nagligtas sa buhay ng lolo ko. Ang usapin ni Xing ay itatago ko habang naalala ko. Makalipas ang kalahating buwan, meron piging sa Yunzhou City. Alam kong si Chairman Shen ay dating opisyal ng Longwu. Ang imbitasyong ito ay iniutos ng hari na personal kong dadalhin. Panginoon. Opo, ako ang nagayos ng selebrasyong ito.
Sa ilang araw, Panginoon ay dadalo rin, muling dadalaw sa lungsod ng Yunzhou, upang personal na magbigay pugay. Sasali na naman ba tayo sa salo-salo? Gustong-gusto ko ang masayang atmosphere. Tatay, nanay, huwag niyo kalimutang isama ako. Nakikiusap akong parusahan niyo ako. Nabigo na naman tayo. Opo, opo. Nasindak ba kita? Ay. Ikaw ang babae para sa akin. Hindi kita papatay. Pero, nabigo pa rin kita. Ang pagkabigo ay pagkabigo. Kung wala tayong pagkakataon ngayon, sa susunod, wag nating palampasin yon. Pigilan sa pagdiriwang ang tinutukoy mo. At saka, dahil sinabi mo, ang nangyari sa pagkakataong ito, at sa nakaraang buhay mo, ay may kaunting pagkakaiba. Pero ang pangkalahatang takbo, ay hindi nagbago, di ba? Maliban kinagi at Shen Zhongshan at kay Qingyang na nabuhay. Halos walang ibang pagbabago. Kung magkakatotoo pa rin ang mga mangyayari sa pangkalahatan, ang pag-akyat ko sa trono, ayan lang ang tanong sa oras. Ang hindi natin nagawa ngayon. Sa susunod, wag mo akong bibigyan. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong mararating mo ang tuktok. Ayos na yan, eh. Tagapangulo, handa na ang sasakyan. CJ. Halika. Aray. O, aking chubby bunso. Samahan mo si Papa manood ng eksena. Tara na, manood tayo ng palabas. Yehey! Yehey! Alis na. Tara na. HMF. Ang ganda naman dito. Ling Shuang. Kuya Lu, nandito ka rin pala. Ipinaabot mo mismo ang imbitasyon. Narito na nga at naiabot pa kay ate mo. Ang init ng pagtanggap nyo. Sino bang hindi darating? Sinusunod ko lang ang utos ng hari. Hindi ko kayang sumuway. Sino yung babae? Ang ganda niya. Hindi mo pa siya kilala? Esan. Si Qingyang yun, apo ni Lolo Ye. Paborito ng hari, tagapangasiwa ng Kyoto na si Ling Shua. Balita ko ang selebrasyong ito. Siya ang may plano. Kuya, ate, mag-usap muna kayo. Sige. Kuya Shen. Ling Shuang. Kuya Shen. Ling Shuang. Tiyo at tiya. Ling Shuang. Ang laking handaan. Pinaghirapan mo to ah. Huwag kayong mag-alala, kaya ko pa po. Ang ganda mo ngayon, Xingxi. Ate, yakap naman. Hindi ko kayang tanggihan ang maganda. Yakap! Yakap! Tatay. Nanay. Kuya. Nakauwi na ako. Xingwu, sa wakas nakauwi ka. Miss na miss kita anak. Nanay. Miss din kita. Matagal ko nang narinig. May kapatid na pala kami. Pero kasi, abala sa gyera sa border. Kaya ngayon lang nakauwi. Xingwu. Ito si Xingxing. Wow. Ang ganda ng kapatid ko. Ang mga mata parang kay nanay. Ang ilong at bibig parang kay tatay. Siya nga naman, hindi ba nila alam kung kaninong genes? Anak ng gwapo't magandang magulang. Paano hindi maganda? Hoy, ako na ang magbuhat. Inay. Tungkol sa pangalawang kapatid. Mahaba ang kwento nito. Pagkatapos ng selebrasyon, sasabihin ko lahat. Ha? Nakakapagtaka, bakit lahat ng nagbuhat sa akin? Una pa lang ay mukha, nasindak na ekspresyon. Tita, malapit nang dumating ang hari. Pumunta na tayo roon. Sige, ayos na. Narito na ang hari. Mabuhay ang hari ng walang hanggan. Tayong lahat ay tumayo na. Salamat po, hari. Ginoong Shen Zhongshan, napaunlad mo ang isang mabuting anak. At para sa akin, nagtayo ng mahusay na katulong.
Isang karangalan ang pagtanggap ng Panginoon sa aking anak. Pagpapala ang kanyang natanggap. Shen Junshan, huwag kang magpakumbaba. Huwag po kayong mahiya tatay. Buong angkan namin ay tapat na lingkod. Sa Panginoon namin naglilingkod ng tapat. Talagang pagpapala ito ng Dragon Nation. Nanay, hirap na ako sa paghinga. Panginoon, pasensya sa kalokohan ng anak ko. Ngunit, Sa aking paningin, hindi naman siguro walang katotohanan. Tama nga. Salamat sa inyong angkan ng Shen. Buong pamilyang tapat. Pagpapala ito sa mga mamamayan ng Dragon Nation. Talagang tunay na Panginoon. Ang amoy pa lang ng Dragon Energy ay nakakapagpasariwa ng kalooban. Panginoon, lahat ng inanyayahan narito na sa bulwagan. Magsisimula na ba ang pagdiriwang? Kung hindi mo pa naalala, muntik ko nang makalimutan. Sige na, magsimula na ang piging. Longzong. Ay, sino siya? Bakit wala akong maalala? Ang piging na ito, ang mga makakadalo, ay mga taong may posisyon at dangal. Naniniwala akong lahat ay nakita na ang balita, ang laban sa Huang Hengqiao. Dot ang pangalawang anak ni Shen Junshan, si Shen Xingwo, tinawag sa gitna ng panganib. Ay lumaban para sa bansang dragon, sa halos 100 taon. Dot ito ang pinakamagaling na laban. Magaling. Ang bida ng handog ngayong araw, ay si Shen Xingwo. Xingwo, lumapit ka rito. opo, Selyong Tigre. Mahal, ano iyan? iyan ang sagisag ng pagiging hari ng bansa. Ang selyo na makapang-utos sa 3 hukbo ng dragon. Xingwo, ang dating hari ng bansa ay bumaba na sa pwesto. Ngayon, ibibigay ko ang selyo ng bansang dragon. Dot kay Shen Xingwo. Xingwo, ang mga hangganang ito ay sa iyo na. Ano ang sinasabi ng hari? Ibinigay niya ang selyo kay Shenxi. Tama, si Shen Xingwo ngayon ay Dot ang pangatlong hari ng bansa. Swerteng-swerte talaga ang angkan ng mga Shen. Nooy kusang bumaba si Shen Junshan sa trono ng hari, di inaasahang makalipas ang 20 taon. Sa huli napunta rin sa kamay ng kanyang anak. Ang anak ng tigre rin. Pinaghirapan ito ng dugot pawis. Sa ating mga kawal, lahat kayo may ambag. Tataas ang ranggo ninyo. 10,000 gintong bar ang premyo. Salamat po, mahal na hari. Huwag po kayong mag-alala. Kaming mga kawal ay hindi kayo bibigyan. Tumayo ka na. Longzon. Longson. Siya pala si Longson. Kaya pala nang makita ko siya. Sa unang tingin pa lang, ramdam ko agad ang karangyaan. Espesyal talaga si Longson. Kahit ika-4 na anak, lamang siya ng hari. Nang isilang siya ay may himala, bata pa lang ay kitang-kita na. Ang pambihirang talino niya, kaya't ibinukod ng hari. Nakakaiyak lang isipin. Ang galing at ganda niyang lahat. Sa kabila ng kanyang duno, mamamatay rin pala siya. Ano? Mamamatay ang prinsipe? Nano ang kay nanay? Ibigay mo sa akin. Bakit po kayo nanginginig ng ganyan? Ano ang sinabi mo kanina? Nay, ayos ka lang ba? Ha? Hari, sa akin po ba ito? Pasensya na po kayo sa bata. Sana'y patawarin mo kami, hari. Tay, anong nangyari? Aray, ang daming matatanda dito. Hirap na akong huminga. Si Longson hindi magtatagal. Lahat ng ito ay dahil. Dumating na ang panganay. Tay, Qin Wanru. Malaki, masamang tao. Hay. Sino siya? Bakit naka-wheelchair pa siya? May kapansanan kaya siya? Nababaliw ka ba? Siya ang panganay na anak ng hari, Longzing. Kung marinig ito ng hari, mawawala ang ulo mo. Bakit nandito si Jilo? Hindi ko naman siya inimbita. Sino naman yun? Mahal. Qin Wanru. Bakit kasama ni Jilong si Qin Wanru? hindi ko rin alam. Mukhang, Tay, naplano mo na ang lahat ng maayos? Kuya, bakit ka nandito? Ang tagal mong hindi nagpakita. Huwag kang lalapit sa kanya. Anong problema? Mukhang, Tay, mahusay ang pagprotekta mo sa kanila. Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, baka mawala na ang huling pagkakataon na magkaroon tayo. Pagkakataon. Naalala ko na, ang pagpunta ni Longzeng ngayon, para pigilan si Longsun na maging hari. Ang pagtitipong ito,
Sa ngalan, pagdiriwang para kay second brother. Pero talagang pinaghahandaan ang pag-upo ni Longsun. Matagal ng balak ng hari na ipasa ang trono kay Longsun, kaya iniwasan si Longzeng at dinala si Longsun dito. Sa totoo lang si Longzeng ay likas na magaling mula pagkabata, bagamat may kapansanan. Pero tulad ni Longsun, noong una ay paborito rin ng hari. Sayang lang, habang tumatanda siya, lalong lumaki ang ambisyon niya. Ginamit niya ang pagiging panganay para bumuo ng sariling grupo. Si Qin Kyong na malaking tampalasan, ang isa sa kanila. Sa orihinal na kwento, gamit ni Longzeng ang pamamaraan ng pag-alis sa kalaban. Huli siyang nagtagumpay kay Longsun at naging bagong hari. Kaya si Qin Wanru, masamang babaeng nakakaalam ng wakas, ang nagsabuatan sa kanya. Ganun pala, bagamat dating lingkod ako, nasa puso ko'y kapakanan ng ating pinuno. Kaya sina Qin Kyong at anak niya, gumawa ng lahat ng paraan para puksain ako alang-alang kay Longzeng. Baka naman, si Qin Wanru sa templo ng Yu ang naglason sa lolo ko ay utos din ng panganay mong anak. Bagat nabigo ang dalawang plan ng mga pataksil na ito. Ngunit si Longzeng hindi tatalikdang samantalahin ang pagkakataong ito ngayon. Mahal na pinuno. Dapat po ninyong magawa ng paraan. Nadakpin si Longzeng, hindi dapat mabuhay ang traitor. Kapag siya'y naghari na, hindi lang kayo papatayin. Papatayin din niya ang inyong mga anak. Pangahas. Longzeng, walang utang na loob na anak. Nais mo pang patayin ng tapat. Kahit kapatid mong kadugo, di mo pinatawad. Mukhang. Alam mo na ang lahat. Tama. Balak kong lipulin lahat ng mahal mo. At, pag ako'y naging hari na, pupuksain ko rin lahat ng kalaban sa trono. Banta dahil nga, mas mahal ka niya kaysa sa akin. Ako ang dapat maging tagapagmana. Ako ang prinsip. Tama, dahil lang, sa pilay ko, agawin mo, karapatan kong mamuno. Alam mong, hindi ka karapat-dapat maging hari. Alam mong wala kang malasakit sa bayan. Bakit ka pa nakikipag-agawan? Ayokong maging sunod-sunuran. Ikaw. Akala mo ba, di ko alam, noong inialis mo, ang mga kapatid mo, para maging hari? Akala mo ba, walang nakakaalam? Paano mo sisiguruhin, pag naghari si Longsun, di niya ako papatayin? Kuya, bakit pinatay ni Itay ang mga kapatid niya? Nagtaksil sila, kaya naghirap ang bayan. Tumahimik ka, ako. Longzeng, mukhang gusto mong maunang kumilos. Kahit ang bunso mo, ang hindi kumilos, mamamatay pa rin. Ganoon ba? Ano ba ang balak niya? Kuya, sa totoo lang, hindi ko alam na ipapasa sa akin ni Itay ang trono. Sa puso ko, ikaw ang tanging karapat-dapat na tagapagmana at laging tunay kong kapatid. Hindi ko naisip makipag-agawan sa'yo, lalong hindi magpatayan tayong magkapatid. Kung ganito ka kabahala sa pwestong ito, pwede akong umatras. Longzeng. Itay, alam kong ako, sa kakayahan man o sa politika, ay hindi umabot sa'yo, kuya, kung talagang nasa isip mo ang bansa. Sana'y pag-isipan muli ito. Hay naku, ang tanga mo. Ano ba iyan? Bakit mo ako hinila? Ano ba ang ginagawa nila? Isang masayang pagdiriwang. Sinira ni na Longzeng at masamang babae ay nagkagulo agad. Kapag umatras ang ika-4 na prinsipe, malapit na siyang mamatay. Hay naku, ang tanga-tanga, mapag-ambisyon si Longzeng. Umatras ka man o hindi, papatayin ka niya. Akala ko, kuya, grabe ka talaga. Walang puso. Bakit naman? Chairman. Ale. Hindi ko maintindihan, bakit ko naririnig ang mga saloobin ni Xingxing. Noong una, gulat na gulat ako. Pero nang pag-isipan ko, hindi naman ganoon kabihira ang mga kakaibang pangyayari. Ang sitwasyon ni Xingxing, kahit bihira, ay normal pa rin. Huwag kayong mag-alala. Ang nangyari ngayon, parang wala sa akin. Hindi ko sasabihin kan inuman. Ano na namang balita yan? Miss Qin. Paghihinagap, kanina, mga Shen at si Yeling Shua. Sabi nila naririnig raw nila ang iniisip ng bunsong Shen. Paghihinagap, Tutu, ngayon ay dumalaw si Yeling Shua. Malinaw kong narinig. Talagang naririnig nila ang saloobin ng tersyang binibini. Walang ganyang bagay sa mundo. Walang katuturang kwento. Sa susunod, kapag nagdala ka pa ng walang kwentang balita, mag-ingat ka. Pupugutan kita ng dila. Baka naman, totoo ang kanyang sinasabi. Pero paano naman siya, isang sanggong wala pang 100 araw, makapagbibigay sa kanila ng anumang kapakipakinabang na impormasyon? Kuya, talaga bang, hindi mo ako kakumpetensya? CJ. Kung gayon, kuya, ipakita mo rin ang iyong sinseridad. Mga tauhan.
Ano nang nangyayari? Bakit biglang dumagsa ang mga tao? Siya pala itong masamang tao. Mukhang mas maaga kaysa sa inaasahan ko. Ang kanyang pagkilos. Anong ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Bumababa na kayo? Naku, kahit ang utos ng hari, ay di na nila sinusunod. Nanay, tatay, ilang araw pa lang ako nabubuhay. Ayokong mamatay ng maaga. Huwag kang matakot, Singsing, nandito si inay. Pangahas mong dinudungisan ng trono. Anong masama sa pag-agaw ng kapangyarihan? Kapag nahuli kita ngayon, at naresto, paniguradong wawasakin ko, mga tauhan ni Longsun. Isa-isa silang papatayin, at kayong lahat, ay di na makakaganti pa. 5 taon ko itong binalak. Ngayon magkakatotoo na. Anong hinihintay ninyo? Dali. Huliin niyo silang lahat. Opo. Sino ang may lakas ng loob? Anong gagawin natin ngayon? Si Shen Xingwo, ang tanyag na mandirigma. Habang nandito siya, wala tayong pag-asang manalo. Anong takot? Kahit isa lang siya, o 10 pa man, di ako naniniwalang kayang talunin ng mga armas natin kaysa mamatay sa baril ni Ji Longzon. Mas mabuting lumaban tayo. Handa sa pagpapaputok. Handa na, pagbabaril. Ano to? Anong nangyayari rito? Ama ng bansa. Ang tiyaga ng alitaktak. Pero may lawin sa likuran. Bakit ganito? Bakit nangyari ito? Longzing, natalo ka na. Hindi ako talo. Hindi, Yap Lingsua. Ikaw pala, masamang babae ka. Ikaw ang may pakana ng lahat. Alam mo ang plano ko. Mali, paano mo nalaman ang plano ko? Ikaw ang nagtaksil. Kuya, hindi ako. Paano ako magtaksil sa'yo? Hindi ikaw. Sino nga ba? Shen Zhonshan. Ikaw pala. Mali. Ikaw talaga. Kayo palang lahat. Tama na, Longzing. Bilang panganay na anak, hindi ka naging mabuting halimbawa sa mga nakababatang kapatid. Nagkakagulo ka pa dito. Nabigo ako sa'yo. Mga gwardya, dali saya ninyo si Longzing. Ilagay sa piitan. Hukuman sa tamang panahon. Sandali. Itay, ako. Itay, nagkamali ako. Patawarin mo ako. Hoy, bunso, tulungan mo ako. Makiusap ka sa kanila. Ngayon, hindi kita matutulungan. Bunso, Naiintindihan ko na. Nauunawaan ko na. ganun pala ang nangyari sa 5 taong ito. Ako si Longzeng. Akala ko planado ang lahat. Pero natalo ako ng isang sanggol na wala pang 100 araw. Sanggol, wala yatang sanggol dito sa lugar na to. Baka ako ang tinutukoy niya. Masamang tao. Sila ang may gawa. Gagawin yon, isisisi pa sa akin. Ano ang nangyayari? Nahayag na ang plano ni Longzeng. Anong kinalaman ng anak na babae ng Shen? Bumagsak ang kanyang kudeta. Baka nabaliw sa kabiguan. May sira na sa utak niya. Karapat dapat sa kanya yan. Shen Zhonshan. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-asa pang makabawi. 4 na kapatid, kahit hindi ako ang mapiling tagapagmana. Hindi kita pahihimbingin sa trono. Gusto ni Longyan na suportahan ka ng Angkan Shen. Sasalumatin ko ang kanyang plano. Mga kagalang-galang, bago ako litisin, may isang bagay akong ihahayag sa inyo. Si Shen Zhonshan, na unang naging tagapagtanggol ng bansa ng Longgo, at si Shen Xingwu bilang ikatlong tagapagtanggol, ang pamilya Shen sa ibabaw tila tapat sa aming bansa. Ngunit ang katotohanan, ang pamilya Shen ay nagtago ng babaeng inkanto na nagnanasang wasakin ang Longgo. Impossible. Shen Zhonshan. Hindi gagawin ni Shen Zhonshan ito. Si Longzing ay nagpakamatay. Gusto pa niyang isangkat ang pamilya Shen. Ang lupit ng taong ito. Buti na lang ang hari. Hindi siya itinalagang tagapagmana. Baka bumagsak na ang Longgo. Hindi kayo naniniwala. CJ, sasabihin ko sa inyo, ang batang babae na ito, hindi siya ordinaryong tao. Lahat ng nagbuhat sa kanya, nakarinig ng kanyang iniisip. Ano? Diyos ko, nanay, tatay. Totoo ba ito? Naririnig niyo ba ang nasa isip ko? Lanan, Kuya, kayo naman. Nabuhat din naman kayo. Naririnig niyo rin ba ang mga iniisip ko? Kaya pala lahat ng nagbuhat sa akin. Nagmumukhang nakakita ng multo. Ganun pala. Labag ito sa karaniwan. Kung ganun,
Nang buhatin ako ng hari sa selebrasyon, kaya mabilis niya nahuli si Kinkyo, pati si Fourth Young Master. Nung nahawakan niya ako, naniwala sa balak ni Longzeng, pero nakakatakot ang tingin nila sa akin. Baka naman, itinuturing nila akong engkanto. Nanay, tatay, hindi ako engkanto. Huwag kang matakot. Alam ng tatay mo. Mga ginang at ginoo, ang aking anak ay walang masamang hangarin. Hindi rin siya demonyong sinasabi ni Longzeng na engkantada. Kung hindi kayo naniniwala, yakapin niyo siya at malalaman niyo kung masama ba talaga siya. Ako, hindi ko kaya. Yakapin mo siya, pwede ba? Huwag na, ayoko rin. Madam Shen, ipagkaloob niyo po ang inyong anak para maampo ko. Kahit sila General Lu at asawa niya ay pwedeng subukan ko na rin kaya. Ang cute-cute ni Miss Shen, walang bahid ng engkantadura. Nahihilo na ako, pabalik-balik na pag-aam para akong nasa roller coaster. Nakakapagod na. Kahit nahihilo na ako, ang nangyayari ngayon ay tapos na ang usapan. Ay Sefi, masamang tao. Ang pakay mo ay siraan lang ang tatay ko at pagbintanga, nagtago ng engkantada. Sayang lang, hindi ako engkantada, kundi biyaya pa ng kaharian ng dragon. Si Shen Xingxing pala ang swerteng bituin. Hindi lang alam ko, ang masamang balak ninyong dalawa. Alam ko rin, na ang ating sa pamumuno ng Pangulo at 4 TV Prince, ay lalong yayaman at lalakas, at makalipas ang 10 taon. Anong mangyayari sa 10 taon? Basta't wala, si Longzeng at Qinwan, na dalawang istorbador, ang Longguo sa 0 taon, ay maghahari sa mundo. Sa panahong iyon, bilang tanging, makapangyarihang bansa sa mundo, gagawin nating pantay-pantay ang mundo. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang Longguo. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang Longguo. Tumayo na kayong lahat. Ano ba nang sinabi niya? Dapat siyang arestuhin. Ano ba talaga nang sinabi niya? Gusto niyo malaman, puntahan niyo ang Kyoto Prison. Bilangguan ng Kyoto. Wala na. Talagang wala na tayo. Mga tauhan, hulihin niyo sila, dalhin sa Kyoto Prison, hintayin ang personal na interogasyon. Opo. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang Longguo. Mabuhay ang Pangulo. Mabuhay ang Longguo. Nahuli na ang mga masasama. Mabuhay ng matagal ang Pangulo.